What's up mga Lolibas Goodies sa lahat. So today, tira tayo ng beef lasagna. Okay, Pinoy style. So ito, ibang variation naman gagawin natin. Hindi na tayo gagawa ng bechamel at gagamit tayo ng hilaw na lasagna. So yung gumawa tayo ng lasagna the other day, vegetables naman yon. And then, pre-cook na yung lasagna sheets. Okay, so ito, hilaw naman na pasta, lulutuin natin sa oven. Okay, so tara, GG's tayo. Simulan na natin to. So let's start up with beef. Ayan, medyo frozen pa yung beef ko. Brief ang wala. So ito, okay lang yan, goods lang yan kasi mag-iwalay naman yan eh. So onion, inuna ko yung beef mga bossing kasi yung ibang beef talaga nagtutubig yan dahil dun sa water content niya. So pag nilagay natin yung onion, garlic first, ilalabsa. So inuna natin yung beef, binawasan na natin yung moisture bago tayo nag-add ng onion. Okay, so oregano, herb, yan, dry herb natin. Pwede ka magdagdag ng thyme at saka rosemary, bahala ka na kung ano trip mo. So garlic powder tayo dahil naubusan ako ng bawang, pero kung may fresh garlic mas okay. So eto, kung ano yung nasa kitchen ko sa bahay, yun lang yung binibira ko dito. Okay, so ayan. So paano yung mga diskarte natin pag mawala tayong mga ibang mga gagamitin ng mga ingredients? So convert tayo, hanap tayo ng ibang pwedeng ilagay. Goods rin ng time dito mga boss. Basil, okay din, masarap rin yun. So dito meron tayong red wine, lagay lang tayong konti. So sa mga Muslim friends natin dyan, kung gusto nyo halal, disregard na yung red wine. Okay, you can replace that one with grape juice. Okay, pag walang grape juice, di nyo trip, pwede rin, tanggalin nyo na sa recipe, wala rin problema. Okay, so tomato, fresh tomato. Nag-iisa na lang tong kamatis doon sa rep ko kaya tinira ko na. Okay, so try lang natin yan. Lahat nga tomato paste no? Yan, carrots natin. And then bell pepper, capsicum. So yung mga gulay-gulay ko na mga hindi masyado nagagamit sa fridge o yung mga isa-isa na lang natira yan, ginagawa ko ng diskarte yan. Niluto natin ng ibang mga recipe na pwede silang magamit. Ganun lang ang setup. Okay, so stay lang natin to hanggang mag-incorporate sila lahat. This rate, pwede na kayo mag-add ng tomato paste, no? So, wala akong tomato paste. Kaya, ito gagawin natin, Del Monte Sweet Spaghetti Sauce. So, Pinoy style tayo. Pero, tomato sauce, pwede rin tayong gumawa niyan kung marunong kayo gumawa ng tomato sauce. Sa sunod na video, tuturuan kayo paano gumawa, okay? So, ito, Pinoy style muna tayo, kaya ito lang yung ginamit ko. Okay, so mas prepare ng mga chikiting to, tsaka dito sa bahay. So, yung mga ibang viewers natin na nasanay na sa tomato sauce, you can use that one. That's the original recipe, no? So ito, Pinoy style. Okay, salt, black pepper. So yung tomato sauce mga bossing, napakadali lang gumawa nun. Boil ka lang naman ng tomato, peel mo, and then tanggalin mo lang naman yung seeds, just i-blend mo, ayun na yung tomato sauce. Okay, tapos tinitimplahan na lang yan. So ito, isi-simmer lang natin hanggang lumambot at mag-incorporate ang lasa. So low fire lang tayo. Kailangan malambot na din yung carrots, yung bell pepper natin, onion natin, lahat na yon. Okay, so palamigin natin yan afterwards. So meron tayo dito mga cheese, ayan. Meron tayo mozzarella, tapos yung mga, ayan, mixed cheese, yung mga Monterey Jack, cheddar, halo-halo na yan. Okay, so ready na to yung ating meat. Goods na yan. Mukhang malambot na yung carrots, malambot na rin yung bell pepper, at sobrang bango na dito sa kusina.
Yan. Sarap na oh. So dito, ang content ko mga bossing, kung anong available sa bahay, yun yung tinitira ko. So hindi na ako bumibili ng extra ingredients para lang makagawa ng authentic na mga dish. So ito yung mga food hacks natin, pwede natin gawin, pwede mga shortcut. Okay, so lagay tayo ng Del Monte sweet spaghetti sauce below the sa ano natin, sa pan natin sa baba. Kasi gagamit tayo ng lasagna sheets na hindi luto. Okay? Mga dried na lasagna sheets ang gagamitin natin. And itong Del Monte, manamis-namis, templado na, masarap na. Kaya goods na to. Okay? So yung mga ayaw na ng mga mag-basic, gumawa ng mga sauce, yung gusto mag-shortcut, eto na yun. Okay? Sa bechamel naman, may recipe tayo dyan. Kalkalin nyo na lang sa channel natin. Meron tayong bechamel sauce recipe. Meron din tayong tomato sauce recipe. Hanapin nyo na lang dyan mga bossing. Type nyo na lang Boy Danggit, tomato sauce, Boy Danggit, bechamel sauce. Makikita nyo. So, itong recipe na to, hindi tayo gagamit ng bechamel. Gagamit tayo ng full cream na milk. Ayan. So, nakita nyo, fresh yung sheets na ginamit natin. Okay? Eto, pag may mga handaan kayo, for example, may party kayo kinabukasan, pwede nyo lang gawin to in advance, tapos ilagay nyo na lang to sa chiller. So, pag ready na, like 1 hour before the party, ilagay nyo na lang sa oven. So, goods na yan. So, yung uncooked natin na lasagna sheets, ma-absorb niya yung mga sauce na nilagay natin, yung mga katas niya, ng meats, ng cream. So, isa na rin yon, isa sa purpose kaya gumamit ako ng full cream milk, itong cooking cream, para matulungan rin maluto yung lasagna sa loob. Pero, kung may time kayo, meron kayo gumawa ng bechamel, good sa rin yan. Okay, so, tomato sauce, lasagna sheet, and then yung meat mixture natin, and then mozzarella, and some mixed cheese, itong cheddar, Gruyere, cheddar, halo-halo na yan, mga Monterey. So, lagay ulit tayo ng konting spaghetti sauce. Ang daming chef na magagalit sa akin dito pag nakita nila to. Halang yato. Okay. So for me, I'm a chef for more than 10 years na, no? Kaya ako, alam ko na yung mga magic sa kusina. Ano yung mga pwedeng gamitin at ano yung mga pwedeng pangpalit pag nawalan ka ng mga ingredients. Okay? So make sure full cream ang gamitin nyo dito, okay? Huwag gatas ha, bago gumamit kayo ng gatas. Super liquid din nun. So itong cream makrema na siya. Medyo thick ng konti. And syempre, yung cream, consist yan ng mas maraming fats ng butter. Okay, so nag-red tayo, and then lasagna sheets, and then white sauce ulit yung taas, and then lasagna na naman, and then meat. So vice versa lang, palit-palit lang yan. So ganun lang ang setup niyan. So pwede nyo ihanda to 1 to 2 days. Walang problema. Basta huwag nyo muna iluto ha. Ayan lang, nakaganyan lang siya. And then lagay nyo lang sa chiller. Secret nyo approximately 1 to 4 degrees Celsius. Yan. So nakita nyo, super dali and super simple. Tinulungan pa ako ng anak ko dyan. Yan. Hello, Tom! So yung mga European version, mga Western American version, meron tayo nun. So sunod gawa tayo nun. Ito, super easy lang to. Super easy recipe, Pinoy style. Okay? So mga chef, cooks, yung mga nandyan, huwag kayo magalit ha. Okay? So ito mga ano lang, home food hacks. Okay? Again, so ilagay natin yung meat mixture natin. And then yung sobrang cream ko, ilalagay ko na lang rin yan sa gilid ng pan. Kasi nakita niyo naman, di ba? Parang, ayan, may mga lumutang-lutang na mga sheets. So, tutulong na rin yan para maluto itong lasagna sheets natin.
Sarap. Prema. Hintayin nyo na lang rin pati yung bechamel, yung white sauce na recipe natin, sa cheese sauce. Gagawa rin tayo nun, okay? So, GG's. Ito muna ang tirahin natin ngayon. Pag gumagawa akong ganito sa bahay, hindi tumatagal to. Siguro mga 1-2 days, wala na. Bus na. So, yung pwede nyo rin gawin dito, pag niluto nyo, palamigin nyo, i-portion nyo, pwede nyo siyang i-frozen. So, pag yung trip nyo maglasanya, kuha na lang kayo ng isang portion sa fridge nyo, and then reheat nyo na lang through microwave or sa oven o sa mga tag na ito, air fryer nyo. Goods na goods, walang problema dyan. Okay, so check nyo na lang mga Lodibles, ha. And salamat pala dun sa mga sumuport sa channel natin, no? Lahat ng mga nanood, mga nagla-like, mga nagko-comment. Maraming salamat kasi yung mga pag-like nyo at pag-comment nyo is nakakatulong na rin sa channel natin para ma-recommend din sa iba. And hindi naman kalakihan yung kita natin dito sa YouTube. Ako, tamang share lang naman ako. At syempre, din sa mga aspiring cooks na gustong matuto or yung mga nasa bahay lang na gustong matuto, ayan, i-share ko sa inyo yung mga tips and guides tsaka yung mga food hacks na masishare ko. Ayan, bahala na kayo paano siya i-absorb, okay? So, very easy and simple recipe lang to. Hindi na tayo nagluto ng bechamel, hindi na tayo nagluto ng tomato sauce kasi may mga ready-made na tayo dito using Del Monte. Okay? Spaghetti sauce. So, dami na nating layer. Nakailang layer na tayo ng meats. So, it varies, ha. Depende sa laki ng pan nyo. Okay? So, kung lagayan nyo mas malalim, gusto nyo mas mataas, walang problema. So, it's up to you. So, ito lang naman pinakita ko sa inyo yung guide and yung basic tips lang naman. So, ang pinaka-importante dito, yung message na binibigay ko sa inyo, yung tip na binibigay ko sa inyo. Okay? Kasi pag dumaan pa tayo sa mga may basic at authentic, pero it will take time at practice talaga para ma-perfect nyo yung mga tamang mga mother sauces. Okay? Ayan, so yan. Ito na. Ito, tatakpan ko na to kasi bukas pa naman ang chichahan dito sa bahay. No? In advance ko lang siya. Okay? So, takpan nyo lang siya ng foil or cling film, lagay nyo sa fridge. And then, ito na, yung kinabukasan. Yan, nilagay ko na siya sa oven and then tinakpan ko siya ng foil. Okay? So, naglagay tayo ng foil para malaki yung steam sa loob at maluto yung lasagna natin, yung lasagna sheets. Kasi ginamit natin is yung dry one, hindi siya cooked. Okay? And then, yung last batch niyan, for example, yung last minute niya, last 5 minutes ng lasagna nyo, tanggalin nyo na lang yung foil para mag golden brown yung taas. Okay? Ayan, ito na. Luto na to. Okay? So, yung temperature ng oven, sa akin, mga 180 to 200. And then, kontrolin nyo na lang, no? Kasi magkakaiba tayo ng oven, yung lakas natin. Tansyahin nyo na lang. Mas mahina yung apoy, mas okay, mas better. Okay? So, it takes up to like 30 minutes to 45 minutes yan. Makakaluto yan sa lowest fire. And make sure, medyo malamig na yung lasagna bago nyo hiwain. Ito, mainit-init pa. Hiniwa ko na. Okay? Para mapakita ko na sa inyo. Ayan, so kuha tayo ng slice para makita nyo. Pero, yung gawin nyo mga boss, palamigin nyo muna, isettle nyo muna siya bago nyo hiwain at tanggalin. Ito, nag-request na si Chikiting ko ng isang lasagna, kaya minadali ko na, kumuha na ako ng isa. So, gusto na nilang kumain, kaya nagtanggal na tayo ng 2 portion. Yan, oh. Wow, super cheesy and creamy yan.
Ayan mga Lodi Boss. Okay, so kung umabot kayo sa part ng video na to mga boss, iwan naman kayo ng like and comment dyan. And salamat sa mga nag-subscribe at support sa channel. And thank you so much. Ciao!